Hindi ko alam kung bakit tumatagal si Justice Reyes dyan. Di ba? Sa totoo lang. Anong meron? Di ba? Siya na lang ang naiwan eh. Itinatanggi man nila ang kanilang totoong dahilan, pero ang maraming istorya na ibinubulong kay Mang Teban, hindi na daw nila kayang sikmurain ang nangyayari sa loob. Di ba ga? You're still in the hope na merong uupo dyan para samahan si Justice Reyes. Yun lang naman, tinatanong ko lang naman. Pero kung meron, edi so be it. Kung kaya ng sikmura niya ang lahat ng mga katarantaduhan dyan. Ang lahat ng kasinungalingan na nangyayari dyan kung kakayanin niya. Di ba? Kaya, nako, Mariosep, yan ay ginawa lang para kunyari ilinisin si Martin Romualdez at saka si Sandro Zamora. Sandro Marcos. Yun yun. Pero dahil tapos na yung dalawa, di nag-unti-unti na rin. Pero, hindi nila masikmura. Kahit ako eh. Ay, good morning, Ma'am Celi Rabanal. Good morning daw, Sir Ronnie. Good morning, Kaabante. Ayan, sa inyong lahat, good morning from Ma'am Celi Rabanal. Abante Pilipinas. Iimbitahan ng Department o ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga dinadawit sa maanumalyang flood control projects na Shomoy King, entrepreneur na Jonathan Payawalso at Carlito Makadangdang. Nabatid na una nang ipinahayag ng Department of Justice na sumasailalim sa investigasyon si Naso at Makadangdang matapos silang makaladkad sa mga proyekto ng top-notch Catalyst Builders. Sabi ni DOJ Prosecutor General Richard Fadulion, kahit hindi kontratista si So, proponent umano siya sa proyekto. Pero itinanggi at tinawag naman ng mga naturang negosyante na walang basehan ang akusasyon. Ayon sa ICI, sa oras na makumpleto ng mga opisyal ng ICI, ay agad nilang bibigyan ng imbitasyon ang dalawa. Tanging si ICI Chairman Andres Reyes Jr. na lang kasi ang natitira matapos kumalas ang dalawang commissioners na sina Rogelio Babe Singson at Rosana Fajardo, kaya walang magiging quorum ang pagdinig. Dagdag pa ng komisyon, masusing sasalang ang dalawa sa hearing at iba pang itinuturing na persons of interest sa nasabing anomalya. Abante Pilipinas. Ba't umaasa pa ba kayo na mayroong tao na nauupo dyan sa peking investigative body na yan? May umaasa pa kayo? Hindi ko nga alam kung bakit tumatagal si Justice Reyes eh. Diba? Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit tumatagal si Justice Reyes dyan. Anong meron? Diba? Bilang chairman, siya na lang ang naiwan eh. Yung dalawa umalis na. Itinatanggi man nila ang kanilang totoong dahilan, pero ang maraming istorya na ibinubulong kay Mang Teban, hindi na daw nila kayang sikmurain ang nangyayari sa loob. Di ba ga? Kaya yung dalawa umalis na. Nag-resign na yung mga miyembro. Di ba ga? Kasi isang chairman at saka dalawang member. Dalawang commissioner ay umalis na yung dalawa kasi hindi na nila masikmura. So, you're still in the hope na merong uupo dyan para samahan si Justice Reyes. Yun lang naman, tinatanong ko lang naman. Pero kung meron, edi so be it. So be it. Kung kaya ng sikmura niya ang lahat ng mga katarantaduhan dyan. Ang lahat ng kasinungalingan na nangyayari dyan kung kakayanin niya. Di ba? Kaya, nako, Mariosep, yan ay ginawa lang para kunyari ilinisin si Martin Romualdez at saka si Sandro Zamora. Sandro Marcos. Yun yun. Pero dahil tapos na yung dalawa, di nag-unti-unti na rin. Pero, hindi nila masikmura. Kahit ako eh. Yung mga report na lumalabas dyan, napawang mga, alam naman nating mga sinulat ng sila-sila lamang na mahirap paniwalaan. Hanggang ngayon na hindi pa nila magawa-gawa yung kanilang sabing isa sa publiko. Pero may live streaming pero pag humiling ng executive session, wala na. Putol ng live streaming at closed door pa. Abante Pilipinas. Ambulansya sinita dahil sa illegal na pagpasok sa EDSA busway. Ano ito? Ito ba yung natatae?
Ay, sorry ha. Mabante sa balita si Abante reporter Lian Bustillos. Abante Radyo Live Report. Lian, kailan nangyari to? Ganang umaga, Kuya Ronnie, nangyari po ito kahapon sa EDSA busway kung saan na-corner ng mga operatiba ang isang ambulansya sa EDSA matapos itong sitahin dahil sa maling pagpasok sa busway. Nang inspeksyonin ng sasakyan, napag-alamang ang loob ng ambulansya ay puno ng mga upuan na karaniwang makikita sa mga shuttle van o pampasaherong sasakyan at walang anumang kagamitan para sa mga medical emergency tulad ng stretcher, oxygen tank at iba pang first aid equipment. Nang questioning ni Special Operations Group Head Raison de la Torre ang driver hinggil sa kawalan ng mga medical equipment, inamin nito na ginagamit lamang ang nasabing ambulansya bilang service vehicle para sa mga pasaherong magpapacheck up sa ospital. Ayon kay De La Torre, malinaw na hindi tumutupad sa pamantayan ng isang lehitimong ambulansya ang nasabing sasakyan. Dahil sa mga natuklasang paglabag, inisyuhan ng Temporary Operators Permit o TOP ang driver ng nasabing ambulansya. Kabilang sa mga naitalang paglabag ang disregarding traffic sign o illegal na pagpasok sa EDSA busway at failure to carry ORCR matapos hindi maipakita ng driver ang orihinal na kopya ng official receipt at certificate of registration nito. Ako, si Lian Bustillos. Abante! Abante Pilipinas. Thank you, Lian Bustillos. Dagatid sa oras na alas 4:40 na ho ng umaga. Yan ang problema, ano ha? Kaya ako, ang aking, ang tawag dito, ang aking panukala, suhestyon, lahat ng mga kagaya niyan, emergency, lahat ng mga ganyan, ay dapat ay hindi lamang ho yung pumapasok sa EDSA, sa EDSA busway, hindi lang yon, kundi lahat ng mga nagwawangwang, singit dito, singit doon, at nagmamadali, dapat yan pinapara. At chine-check kung talagang meron silang sakay. Bakit ay kaninyo? Kasi ang ambulansya, kung talagang may pasahero yan, ang dapat na gagawin yan, ang diretsyo niyan ay sa pinakamalapit na ospital. Hindi na dapat yan babaybay sa kahabaan ng EDSA. Di ba? Ilang mga clinic o emergency clinics ang meron sa kahabaan ng EDSA? Dami. Oh, bakit galing ka ng Magallanes? Nakarating ka ng Ortigas? Ay ilang ospital ang nadaanan mo diyan? Di ba kung emergency yan, dapat ipinasok mo na. Kaya dapat yung mga ganyang klase ng pag nagwawangwang at nagmamadali, dapat sinisita. Hindi para patagalin, kundi para i-check kung may sakay. Kasi kung may sakay na pasyente, ay lalarga naman agad dyan. Oh. At aalalayan pa yan ng MMDA, yung mga nakamotor. Oh, dapat ganun eh. Parahin yan, kung nahihirapan sa daan, parahin, i-check kung talagang merong pasyente. Pag meron, padaanin sa busway at pagkatapos ay eskortan ng pulis o kaya ay ng MMDA para mas mabilis makarating sa pupuntahan. Oh, dalhin sa pinakamalapit na ospital. Yun dapat yun eh. Pero marami ho ang nagsasamantala. Yung kanilang mga sasakyan, pipinturahan ho nila ng tatak na ambulansya. Oo, yun pala hindi ambulansya, yun pala alkansya. Kasi pinagkakapirahan nung may-ari ng sasakyan at saka ng driver. Abante Pilipinas. Ay sinong may-ari? Di si kapitan kung yan ay sa barangay. Yung ibinibigay ho ng PCSO, meron ho yung nakalagay na Patient Transport Service. Tama ba? Patient Transport Service nga ba? Hindi ko maalala, no ha? Pero kadalasan ganun. Yung binibigay ng PCSO sa barangay at sa mga local, sa mga LGU. Di ba? Pero yung mga ambulansya na parang private ang dating. Pero ang itsuray ng gigitata, ang dumi-dumi. Ay parahin ninyo yan. At sigurado kung yan ay katarantaduhan ang laman. Abante Pilipinas.